Bigla ka na lang niyang hindi pinansin. Dati, halos araw-araw kayong magkausap. Sweet siya, engaged, parang ikaw ang mundo niya. Pero ngayon, scene na lang, minsan isang word na reply, minsan wala talaga. At ngayon, nandyan ka, nakatitig sa phone mo, paulit-ulit chine-check kung nag-reply na ba siya. Napapaisip ka, anong ginawa kong mali? May nasabi ba akong hindi dapat? May iba na ba siya? At dito na nagsisimula ang pagkakamali ng karamihan. Humahabol. Nagdo-double text. Nag-e-explain kahit wala namang tinatanong. Nagmamakaawa para lang bumalik ang dati. Pero makinig kang mabuti. Kapag ini-ignore ka ng babae, hindi ka dapat humabol. Oo, mahirap tanggapin. Pero ito ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Ang paghabol mo, lalo ka lang nawawala ng value. At ang katahimikan mo, mas malakas pa kaysa sa kahit anong mensahe. Dito nagsisimula ang tunay mong power, hindi sa pagpilit, kundi sa pagbitaw. Kailangan mong maintindihan ito. Kapag ini-ignore ka ng babae, hindi ito aksidente, hindi ito random, at lalong hindi ito simpleng busy lang siya. Test ito. Oo, test. Test kung gaano ka ka-stable emotionally. Test kung gaano kalakas ang self-worth mo. Test kung hahabol ka ba o mananatili kang kalmado. Karamihan ng lalaki bumabagsak dito. Kapag nawalan sila ng attention, nagpapanik sila, biglang nagiging needy, biglang nawawala ang composure, at doon nagsisimula ang pagkawala ng respeto. Pero ang stoic man, iba. Hindi siya nagre-react agad. Hindi siya nagpapaapekto sa bagay na wala siyang control. Alam niya ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo control ang actions ng ibang tao, pero control mo ang sarili mong response. At doon nag-iiba ang laro. Sa halip na habulin siya, pinipili mong i-level up ang sarili mo. Sa halip na magmakaawa, pinipili mong manahimik. Sa halip na magpaka-weak, pinipili mong maging composed. Dahil sa huli, hindi mo kailangan ng validation niya para maging buo. At kapag na-realize mo yan, hindi ka na kailanman matitinag. Bakit kaniya ini-ignore the real meaning? Hindi lang ito simpleng pagkawala ng interest. Mas malalim pa dito ang nangyayari. Karamihan sa lalaki, iniisip agad na may mali sa kanila. Na baka may nasabi silang hindi tama. Na baka hindi na sila enough. Pero ang totoo, ang pag-ignore ng isang babae, madalas may dahilan. At kailangan mong maintindihan ito. Hindi para habulin siya, kundi para maintindihan ang laro. Una, power play. Minsan ginagamit niya ang distance para kontrolin ang situation. Kapag alam niyang invested ka na, dun siya biglang hihina ang effort. Bakit? Para makita kung gaano ka ka-dependent sa attention niya. Kapag hinabol mo siya, panalo siya. Pangalawa, testing your reaction. Oo, test ito. Gusto niyang makita kung paano ka magre-react kapag nawalan ka ng control. Magiging needy ka ba? Magpapanik ka ba? O mananatili kang kalmado? Dito niya sinusukat ang emotional strength mo. Dahil sa totoo lang, madaling magmahal ng lalaking strong kapag okay ang lahat. Pero ang tunay na test? Kapag nawawala na ang connection. Pangatlo, nawalan ng respeto. Ito ang masakit, pero kailangan mong tanggapin. Kapag napansin niyang masyado kang available, masyado kang eager, at masyado kang invested agad, unti-unti bumababa ang tingin niya sa'yo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil nawawala ang mystery. At sa attraction, ang sobra, nakakawala ng value. Pang-apat, may ibang pinaglalaanan ng attention. Hindi mo gustong marinig ito, pero posible. Kapag may bagong distraction, ibang lalaki, ibang priority, o ibang focus, natural na mababawasan ang attention niya sa'yo. At dito pumapasok ang pinakamahalagang realization. Hindi ka dapat makipagkompetensya para sa attention. Dahil kapag ginawa mo yan, automatic, talo ka na. Ngayon, ito ang pinakaimportanting punto. Core truth. Hindi mo control ang actions niya. Hindi mo control kung mag-reply siya o hindi. Hindi mo control kung pipiliin ka niya o hindi. Hindi mo control kung aalis siya. Pero, control mo ang reaction mo. At dito nagkakaiba ang weak sa strong. Ang weak, magre-react agad, maghahabol, magmamakaawa, magpapakita ng desperation. Ang strong, mananatiling kalmado, hindi magpapadala sa emosyon, hindi magpapakita ng pangangailangan, dahil alam niya, ang halaga niya, hindi nakadepende sa atensyon ng iba,
Kaya sa susunod na ini-ignore ka niya, huwag mong tanungin, ano ang mali sa akin? Tanungin mo, ano ang pinapakita niya tungkol sa sarili niya? Dahil minsan, ang paglayo ng isang tao, hindi pagkawala mo, kundi proteksyon mo. Stoic rule number 1, detachment is power. Hindi ka nasasaktan dahil ini-ignore ka. Nasasaktan ka dahil sa interpretation mo. Basahin mo ulit yan. Karamihan sa lalaki, hindi nila namamalayan. Ang sakit na nararamdaman nila, hindi galing sa babae. Galing ito sa kwento na ginagawa nila sa isip nila. Hindi na niya ako gusto. May mali sa akin. Pinalitan na niya ako. At habang inuulit mo ang mga thought na yan, lalo kang nasasaktan. Pero ang Stoic, iba ang approach. Hindi siya agad naglalagay ng meaning sa nangyayari. Tinitignan niya ito bilang information. Hindi rejection. Information. Kapag hindi siya nag-reply, information. Kapag naging cold siya, information. Kapag lumayo siya, information. At ano ang ibig sabihin nito? Pinapakita niya kung sino siya. Pinapakita niya kung paano siya mag-handle ng connection. At pinapakita niya kung aligned ba siya sa standard mo. Kaya imbes na mag-overthink, mag-observe ka. Stop overthinking. Dahil ang overthinking, hindi ka pinapalapit sa katotohanan, pinapalayo ka nito. Pinupuno nito ang isip mo ng assumptions na walang basehan. At ang assumptions na yan, nagiging dahilan kung bakit nawawala ang kontrol mo. Pero kapag natuto kang mag-detach, doon nagbabago ang lahat. Ano ba ang detachment? Hindi ito pagiging cold. Hindi ito pagiging walang pakialam. Ang detachment ay, hindi mo hinahayaang kontrolin ng ibang tao ang emosyon mo. Hindi mo ginagawa ang isang tao bilang source ng worth mo. At hindi mo pinipilit ang bagay na ayaw manatili. Ito ang tunay na power. Dahil kapag detached ka, hindi ka madaling masaktan, hindi ka madaling mamanipulate, at hindi ka madaling mawala sa sarili. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangan i-interpret ang bawat galaw niya. Hindi mo kailangan i-analyze kung bakit siya nagbago. Minsan, ang sagot ay simple lang, ayaw na niya. At okay lang yon. Kapag gusto niyang umalis, hayaan mo. Ito ang pinakamahirap tanggapin. Pero ito rin ang pinaka-liberating. Dahil ang paghawak sa taong gustong umalis, hindi pagmamahal, pagpipilit yon. At ang pagpipilit, laging nauuwi sa sakit. Ang Stoic man, hindi siya kumakapit sa nawawala. Pinapalaya niya ito. Dahil alam niya, ang para sa kanya, hindi kailangang pilitin. At ang umaalis, hindi talaga para sa kanya. Kaya sa susunod na maramdaman mong ini-ignore ka, huminga ka. Huwag ka agad mag-react. Huwag ka agad gumawa ng kwento sa isip mo. Sa halip, sabihin mo sa sarili mo, information lang to, hindi rejection. At doon mo mararamdaman ang shift mula sa pagiging needy, papunta sa pagiging in control, mula sa pagiging emotional, papunta sa pagiging grounded. At doon magsisimula ang tunay mong lakas. Stoic rule number 2, self-respect over attention. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin, pero ito rin ang magliligtas sa'yo. Kapag ini-ignore ka ng babae, natural lang na gusto mong habulin siya. Gusto mong i-fix ang situation. Gusto mong bumalik sa dati. Kaya anong ginagawa ng karamihan? Nagdo-double text, nag-o-over-explain. At worst, nagmamakaawa para lang pansinin ulit. Pero makinig kang mabuti, iwasan mo yan. Dahil bawat galaw na ganyan, unti-unting binabawasan ang respeto mo sa sarili mo. At kapag nawala ang respeto mo sa sarili mo, paano ka re-respetuhin ng iba? Isipin mo ito. Kapag nag-send ka ng message, tapos hindi siya nag-reply, anong ibig sabihin? Simple lang. Hindi siya interested mag-reply. At kapag nag-send ka ulit ng message para lang makakuha ng response, ano ang pinapakita mo? Na hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Na kailangan mo ang attention niya para maging okay. Na hindi ka buo kung wala siya. At doon nagsisimula ang problema. Dahil sa attraction, hindi ka nire-respeto dahil sa effort mo. Nire-respeto ka dahil sa boundaries mo. Kapag nag-o-over-explain ka, parang pinapaliwanag mo kung bakit ka worth it. Kapag humahabol ka, parang pinapakita mo na kailangan mo siya. At kapag nagmamakaawa ka, tinatanggal mo ang value mo sa sarili mong kamay. Kaya tandaan mo ito, bawat habol mo, bawas respeto sa sarili mo. Hindi ito exaggeration, ito ang reality. Ang lalaking hindi kayang mag-walk away, hindi kayang irespeto, kahit ng sarili niya. At ang lalaking may self-respect,
Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya humahabol. Hindi siya nagpapapressure para pansinin. Kahit gusto niya ang babae, mas pinipili niya ang dignity niya. Mas piliin mo ang peace mo kaysa attention niya. Ito ang tunay na strength, hindi yung kaya mong habulin ang gusto mo, kundi yung kaya mong bitawan kahit gusto mo pa. Dahil alam mo, ang peace mo mas mahalaga kaysa sa temporary validation. Kaya sa susunod na gusto mong mag-send ng pangalawang message, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko? O dahil natatakot ako mawala siya? Dahil kung takot ang dahilan, hindi yan pagmamahal. Attachment yan. At ang attachment na walang self-respect, laging nauuwi sa sakit. Ang stoic man, hindi siya controlled ng emotions niya. Siya ang may control. Pinipili niyang manahimik kaysa magmukhang desperate. Pinipili niyang maghintay kaysa magmakaawa. At higit sa lahat, pinipili niyang irespeto ang sarili niya, kahit mawala pa ang taong gusto niya. Dahil sa huli, mas okay nang mawala siya, kaysa mawala ka sa sarili mo. Stoic rule number 3, let silence do the work. Ito ang move na hindi kayang gawin ng karamihan. Katahimikan. Walang message. Walang paramdam. Walang paliwanag. Hindi ka magpaparamdam. Hindi ka magpapapansin. At sa totoo lang, ito ang pinaka-powerful na response na pwede mong gawin. Bakit? Dahil inaasahan niya na magre-react ka. Inaasahan niya na hahabol ka, na magtatanong ka kung anong nangyari, na ipipilit mong ayusin ang connection. Pero kapag hindi mo ginawa yon, doon siya maguguluhan. Hayaan mong siya ang mag-isip. Hayaan mong siya ang magtanong sa sarili niya. Bakit hindi siya nagme-message? Bakit parang okay lang sa kanya? Bakit hindi siya affected? Dahil sa unang pagkakataon, siya ang walang control. At dito nagbabago ang dynamic. Karamihan ng lalaki, takot sa katahimikan. Pakiramdam nila, kapag hindi sila nagparamdam, makakalimutan sila. Pero ang hindi nila alam, ang sobrang presence mo ang dahilan kung bakit ka nagiging predictable. At kapag predictable ka, nawawala ang excitement, nawawala ang curiosity, at unti-unting nawawala ang attraction. Pero kapag pinili mong manahimik, bigla kang nagiging misteryoso. Hindi ka niya mabasa. Hindi niya alam kung anong iniisip mo. At hindi niya alam kung nasaan ka. At ang hindi niya alam, yun ang pinaka-nakakabaliw. Ang katahimikan mo, mas malakas kaysa sa 100 messages. Isipin mo to. Ano ang mas impactful? Yung taong laging nagme-message? O yung taong biglang nawala? Yung laging present? O yung biglang naging absence? Ang totoo, mas ramdam ang pagkawala kaysa presensya. Kaya kapag pinili mong manahimik, hindi ka nawawala. Mas lalo kang nararamdaman. Pero linawin natin, ang silence na ito, hindi laro, hindi manipulation. Hindi ito para ganti o para magpakakul. Ito ay desisyon. Desisyon na protektahan ang peace mo. Desisyon na huwag ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Desisyon na piliin ang dignity mo kaysa validation. Ang stoic man, hindi siya maingay. Hindi siya naghahabol ng attention. Hindi siya nagpo-post para magpapansin. Tahimik lang siya, pero solid, kalmado, grounded. At sa katahimikan na yon, doon nabubuo ang tunay niyang power. Kaya sa susunod na gusto mong mag-message ulit, huminto ka. Ilagay mo ang phone mo sa tabi. At piliin mong manahimik. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sapat ka kahit wala siyang response. Dahil sa huli, ang lalaking kayang manahimik, siya ang lalaking hindi kailanman mawawala sa sarili niya. Stoic rule number 4, level up in silence. Ngayon ito ang pinakamahalagang part. Hindi sapat na manahimik ka lang. Kailangan may ginagawa ka habang tahimik ka. Dito pumapasok ang tunay na transformation. Karamihan ng lalaki, kapag ini-ignore, nalulungkot, nawawalan ng focus, at nauubos ang energy sa kakaisip. Pero ang stoic man, ginagamit niya ang sakit bilang fuel. Yung energy na binigay mo sa kanya, i-invest mo sa sarili mo. Isipin mo ito, ilang oras ang ginugol mo kakachat? Kakaisip kung magre-reply siya? Kakacheck ng phone mo? Ngayon, imagine mo kung saan mapupunta ang oras na yan kung gagamitin mo ng tama. Sa katawan mo, mag-gym ka, magbuhat ka. Pagurin mo ang sarili mo sa tamang paraan. Hindi lang katawan mo ang lalakas, pati confidence mo. Sa career mo, mag-focus ka sa pera, mag-upskill ka, ayusin mo ang buhay mo. Dahil sa totoo lang,
Mas attractive ang lalaking may direksyon sa mindset mo. Magbasa ka, mag-reflect ka, ayusin mo ang inner world mo. Dahil kahit gaano ka kagwapo, kung mahina ang isip mo, babagsak ka rin sa disiplina mo. Gumising ka ng maaga, ayusin mo ang routine mo, i-build mo ang version ng sarili mo na hindi umaasa sa kahit sino. Dito nagkakaiba ang ordinary sa extraordinary. Ang ordinary, nagiging broken kapag iniwan. Ang extraordinary, nagiging better. At ito ang sikreto. Habang tahimik kang nagle-level up, hindi niya nakikita ang progress mo. Walang announcement, walang flex, walang ingay. Pero kapag nakita ka niya ulit, ibang tao ka na. Mas confident, mas composed, mas grounded, at dun niya marirealize, hindi ka niya nawala dahil ini-ignore ka niya. Nawala ka dahil nag-evolve ka. At ang pinakamasakit na realization para sa kanya, hindi ka na babalik sa dati. Dahil ang lalaking nag-grow in silence. Hindi na bumabalik sa dating version niya. Kaya wag mong sayangin ang sakit. Gamitin mo. I-convert mo ang frustration into discipline. I-convert mo ang rejection into improvement. At tandaan mo ito, kapag bumalik ka, hindi ka na nila kayang baliwalain. Pero ang mas importante, hindi mo na sila kailangan. Dahil sa puntong yon, buong-buo ka na. Common mistakes ng mga lalaki. Kapag ini-ignore ka ng babae, dito lumalabas ang tunay mong ugali. At dito rin bumabagsak ang karamihan ng lalaki. 3 ang pinaka-common na pagkakamali. At kung hindi mo ito maaayos, paulit-ulit lang mangyayari sa iyo ang parehong situation. Una, begging. Oo, masakit aminin. Pero maraming lalaki ang umaabot sa puntong nagmamakaawa na. Please, kausapin mo na ako. Anong nagawa kong mali? Pwede pa bang ayusin natin to? Akala nila, kapag pinakita nila kung gaano sila ka-concern, babalik ang babae. Pero ang totoo, mas lalo siyang lumalayo. Bakit? Dahil nawawala ang respeto. Ang lalaking nagmamakaawa, hindi nakaka-attract, nakaka-turn off. Pangalawa, getting angry. Kapag hindi sila pinansin, biglang nagagalit, nagiging passive-aggressive, nagpaparinig, o kaya biglang naninisi. Ang arte mo, akala ko matino ka, bahala ka na sa buhay mo. Pero ano ang pinapakita nito? Na wala kang control sa emosyon mo. At ang taong walang control sa sarili, hindi nakakatakot. Hindi rin nire-respeto. Pangatlo, fake posting para magpa-impress. Ito ang pinaka-common ngayon. Biglang magpo-post ng quotes. Biglang magpapakita na masaya siya. Biglang magiging active sa social media, hindi dahil okay siya, kundi dahil gusto niyang makita ng babae na okay siya. At minsan, umaasa siyang magseselos ito. Pero ang problema, halata. At kapag halata, nawawala ang authenticity mo. Nagmumukha kang trying hard. Lahat ng yan, nagpapakita ng weakness. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil pinapakita mo na hindi ka stable kapag nawawala ang attention. At tandaan mo ito, hindi ka sinusukat sa kung gaano ka ka-sweet kapag okay ang lahat. Sinusukat ka sa kung paano ka kumilos kapag hindi ka pinapansin. Ang tunay na malakas, tahimik lang. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nagpapanggap. Tahimik lang siya. Pero kalmado, in control, at buo sa sarili. Dahil alam niya, hindi niya kailangan patunayan ang halaga niya sa kahit sino. At sa huli, ang lalaking hindi nagre-react, siya ang lalaking hindi mo basta-basta makakalimutan. Balikan natin ang lahat, simple lang, pero powerful. Kapag ini-ignore ka, test ito. Hindi aksidente, sinusukat ka. Detachment is power. Kapag hindi ka attached sa outcome, hindi ka madaling masaktan. Self-respect over attention. Mas mahalaga ang dignidad mo kaysa pansin niya. Silence is weapon. Hindi lahat ng laban kailangan ng salita. Growth is revenge. Hindi ka gumaganti, nagle-level up ka. At tandaan mo ito, hindi ka hinahanap kasi hinahabol ka. Kapag masyado kang available, nawawala ang value mo. Pero kapag pinili mong umatras, dun ka nila napapansin. Ngayon, eto ang pinaka-importante. Hindi ka niya ini-ignore para saktan ka. Hindi ito personal. Pinapakita lang niya kung sino siya. Pinapakita niya kung paano siya magmahal. Kung paano siya mag-handle ng tao. At kung kaya ka ba niyang pahalagahan o hindi. At kapag nakita mo yon, may choice ka. Humabol o umalis. At kapag hindi ka niya pinili, hindi ka nawalan, siya ang nawalan.
Dahil ang taong hindi kayang makita ang halaga mo, hindi deserving sa presensya mo. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo para lang magkasya sa buhay ng iba. Hindi ka cold. Kalma ka lang. May malaking difference yan. Ang pagiging cold, walang pakialam. Ang pagiging kalmado, may control. At ang taong may control sa sarili niya, hindi kailanman matitinag ng kahit sino. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong sarilinin. Comment mo sa baba. Pinipili ko ang sarili ko para ipaalala mo sa sarili mo at para makita ng iba na hindi sila nag-iisa. Like the video. Subscribe for more Stoic wisdom. At tandaan mo lagi, stay calm, stay silent, stay powerful.